Let's talk about the id, the ego, and the superego, the psychoanalytic theory of Sigmund Freud. To be honest, nagets ko lang to completely nung review season kasi alam ko tinuturo na to dati even nung high school. Anyways, when you talk about id, ito yung pleasure principle natin. We act out of impulse. Gusto natin ng instant gratification. So ito yung mga ginagawa natin na hindi natin pinag-iisipan. Basta gusto lang natin yung pleasure na makukuha natin doon. Wala tayong paki sa rules. So nandito yung pleasure-seeking behavior natin. Kasama na din dito yung sexual impulse. For example, student ka. Alam mong may exam kayo next week. Pero dahil nabobored ka, gusto mo ng instant gratification, nag-scroll ka lang sa TikTok, hindi mo pinag-isipan yung consequences ng action na yun. Gusto mo lang yung instant pleasure na mararamdaman mo. Another example, alam mong nagda-diet ka pero dahil na-stress ka, bumili ka ng fast food, kumain ka para ma-relieve yung stress mo. Hindi mo na muna inisip yung diet mo kasi ang gusto mo is yung instant gratification nun, yung pleasure na mararamdaman mo. Kasama din dyan yung pagnanakaw and other crimes. Basta wala kang social regards, nag-act ka out of impulse. And yung opposite naman nun, isipin mo siya si superego. Andyan yung moral and ethical principles natin. Kumbaga sinasabi nila, nandyan yung konsensya mo. So ito yung mga action na pinag-iisipan mo talaga. Kino-consider mo kung tama ba to o mali. Kino-consider mo kung acceptable ba to sa society. So same example, may exam ka next week, so nag-review ka kasi alam mong ayun yung tama. Tinanggal mo muna yung distractions mo and then nag-aral ka. Or sa diet mo, sinusunod mo siya kahit alam mong stress ka and nag-crave ka sa matamis na pagkain. Pero pinigilan mo kasi alam mo sa sarili mong hindi siya aligned doon sa diet plan mo. And then here comes si ego. Si ego, isipin mo siya yung nasa gitna. Siya kasi yung taga-balance between id and superego. So ina-attempt ng ego natin na i-balance yung impulsive instincts natin, which is si id, and then yung rules ni superego. For example, same pa rin, may exam ka next week. Sabi mo sa sarili mo, kapag nakatapos ka ng isang chapter ng review mo, mag-scroll ka for 5 minutes. So si ego natin, siya yung mature and adaptive behavior natin. Na-satisfy niya both si id and si superego. Mature yung pag-adapt niya doon sa isang situation. So I hope naintindihan ninyo and mas naging helpful na maintindihan niyo si id, si ego, and si superego. By the way, nasa YouTube din tayo. I teach nursing topics there in a way na madaling maiintindihan ng students.